Tinawag na panggigipit ni Harry Roque ang pagpapaaresto sa kanya ng korte sa kasong qualified human trafficking. Pero ang mismong kaalyado niya na si Salvador Panelo hindi naniniwala at pinayuhan siyang umuwi sa bansa para harapin ang kaso. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Kahit ipinaaresto na ng korte sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng iligal na pogo, hindi raw patitinag si dating presidential spokesperson Harry Roque. Biktima lang daw siya ng political persecution dahil kaalyado siya ng mga Duterte. Naniniwala po ako na itong kasong ito talaga ay paggigipit sa akin at naniniwala po ako na ito'y dahilan para magpalakas pa dito sa aking aplikasyon sa asylum dito po sa bansang Netherlands. Gagawin daw ni Roque ang lahat para mabasura ang kaso laban sa kanya, lalo't wala raw ebidensya na nakipagsabuatan siya sa pogo. Ang tanging dinidiin nila laban sa akin ay yung pagiging abogado ko. Puwelta naman ng Malacanang, paulit-ulit na lang ang political persecution na sinasabi ni Roque, pero wala siyang paliwanag sa mga akusasyon laban sa kanya. Kung ano man yung mga sinasabing di umano hidden wealth niya ay hindi pa rin niya po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution? Matatandaan sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara noong August 22, pumayag naman si Roque na isumite ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. May I manifest that I will do even more than that? I have asked the House of Representatives to submit my SALN even when I was working as a working law student in this honorable chamber. Mr. Chair, may we direct our resource way back, Your Honor, 1988. I will comply, Your Honor, and will even submit earlier SALNs which are filed with the House of Representatives. Sabi naman ng Department of Justice, pwedeng maaresto si Roque kahit nasa the Netherlands sa pamamagitan ng Interpol. We have already mentioned before through the Secretary and Undersecretary Yusek Nikiti na magsusulat po tayo sa Government of Netherlands ni explain yung mga circumstances around this case. Ipapaliwanag ho natin dyan na ito ay isang halimbawa ng prosecution at hindi persecution. Hirit pa ng Malacanang, posible lamang mapigilan ni Roque ang pagpapadeport sa kanya sa pamamagitan ng asylum kung mapapatunayan niya na meron ngang harassment. Pati ang isa pang kaalyado ni Duterte na si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo naniniwalang walang political persecution kay Roque. Kung ako sa kanya, since abogado naman siya at ang demanda sa kanya ay isang crime, bumalik na lang siya at harapin niya kung totoo sinasabi niya na wala siyang kinalaman. Bukod kay Roque, kasama rin sa mga ipinaaresto sina Cassandra Ong at siyam na iba pa. Nag-deploy na ng tracker teams ang PNP-CIDG para arestuhin sila. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5.